Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maylin. Nakatira dito sa Santa Maria, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kamakailan lamang ito nangyari. Alam kong sa panahon ngayon karamihan sa atin ay hindi naniniwala sa mga kababalagan, lalo na patungkol sa, alam niyo na, yung tipong halos karaniwan na yung nangyari sa mga liblib na probinsya, lalo na sa mga baryong halos hindi naabot ng kuryente o kaya ng signal. Yun bang halos kinailangan mong umakyat sa puno ng niyog para makasagap ka lang ng malakas na signal ng cellphone. Tandang-tanda kong buwan ng Mayo yon at nalalapit na ang piyesta sa probinsya ng asawa ko sa lugar ng Kabisayaan. Isang araw noon, tumawag ang kapatid ng asawa kong si Randy at tinanong nito ang asawa ko kung magbabaksyon ba raw kami sa probinsya nila. Magpapabinyag raw kasi siya sa bunso niyang anak at gusto niyang naroroon kami noon. Dahil anuman lang ba umano yung minsang magsama-sama sila magkakapatid. Uwi raw kasi ang panganay nilang kapatid noon. At ang asawa ko lamang ang kulang kaya't kung pwede raw ay magbakasyon kami sa probinsya nila. Matapos nga nila mag-usap, tinanong ako ni Randy kung papayag ba raw ako magbakasyon kami. Sabi ko sa kanya, pwede naman. Total, 6 na buwang buntis pa lamang naman ako at pwede pa akong bumiyahe ng malayuan. Hindi naman ako sensitive sa pagbubuntis kaya't ayos lang. Isang linggo nga ang lumipas ay kaagad na kami bumiyahe pa uwi sa probinsya. Pagdating namin sa crossing ng baryo, bumaba na kami ng sasakyan at naglakad na lamang papasok sa baryong yon. Habang naglalakad kami sa daanan papunta sa bahay ng mga magulang ni Randy, nararamdaman kong parang kanina pa may nakasunod sa amin. Isa pa, kanina pa ako mayat-mayang napapahawak sa tiyan ko. Dahil sa pabugso-bugsong kumikirot yon at panay ang paglilikot ng sanggol sinapupunan ko. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ng asawa ko noon. Sinabi ko naman sa kanya kanina pa kumikirot ang tiyan ko at balakang. Nag-aalalang kinuha niyang bitbit kong bag at sinabihang magpahinga na raw muna kami. Medyo may kalayuan at ilang minuto pang lalakarin namin noon. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Randy. Sandali kaming nagpahinga sa gilid ng daan. Sakto namang may pahinga ang upuan sa pwesto kung saan kami nakatayo. Umupo na muna ako sa lilim ng puno at saglit na iginala ang paningin. Nang tingnan ko ang pinanggalingan namin, may nakita akong itim na asong napakapayat at puno ng galis sa katawan. Sandali pa nga akong nanginig gawa ng nandidiri ako sa nararamdaman ko noon habang pinagmamasdan ko ang asong nakatayo sa hindi kalayuan at nakatanaw sa gawin namin. Kadiri naman yung asong yan. Mukhang pinabayaan na yata ng kung sino man yung nag-aalaga dyan. Tingnan mo, halos butot balat na napakaraming galis. Wika ko. Saglit na lumingon si Randy at agarang tinaboy ang aso. Sa unang pagtaboy niya, hindi man lamang ito natinag. Umangil ito na para bang galit na galit habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Abat, lintik ang asong to ah. Ang tapang mo pa. Inis na wika ng asawa ko at pumulot ng maliit na bato at hinagi sa aso na yon. Mabilis na tumakbo ang aso kaya't hindi yun natamaan. Pero noong medyo makalayo na ang hayop, nakita kong huminto yun. Tumingin sa amin. Sabay angil ng sunod-sunod. Akmang babatuhin pa sana ulit ni Randy ang aso pero pinigilan ko na siya at sinabihang hayaan na lamang ito. Mukhang hindi naman nalalapit pa yun sa amin. Binitbit niya ng gamit ko at pasalubong namin para sa kamag-anak niya at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Habang naglalakad, nandun na naman yung pakiramdam na parang may sumusunod na naman sa amin. Pero sa paglingon ko, kagaya nung una, wala naman akong nakita. Isang malamig na hangin ang humampas sa balat ko nun. Ano ba tong nararamdaman ko?
Bakit parang kanina pa may nakasunod sa amin pero wala naman akong nakikita? Nakailang beses pa akong bumuntong hininga nun. Simula kasi nung pumasok kami sa baryo, hindi na maganda ang nararamdaman ko. Makaraan lamang ang ilang minuto ay naramdaman kong parang may taong umihip sa bato ko at humawi sa buhok ko nun. Mabilis akong lumingon. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking sa tingin ko ay kaidaran lamang ng asawa ko. Ilang di pa lamang ang layo namin sa isa't isa. Matalim itong nakatingin sa akin at pailalim na para bang may kasalanan akong nagawa. Takang-taka ko. Paano siya napunta sa likuran ko gayong sigurado naman akong walang taong nakasunod sa amin nun. Kanina pa ako panay ang paglingon kaya alam kong wala talagang taong nakasunod. Kaya't paano siya napunta ng ganun-ganun sa likuran namin? Ano yun? Lumipad tapos bigla na lang lumapag sa likuran? Tiningnan ko ang asawa ko at noon ay lumingon siya at napansin kong ngumiti ito. Tiningnan ng lalaking masamang nakatitig sa akin. Nakauwi ka na pala paring Randy. Kailan ka pa dumating? Tanong ng lalaki at hindi na ito tulad kaninang matalim ko makatitig. Malapad ng pagkakangiti nito sa asawa ko. O ikaw pala paring Roberto. Kararating lang namin. Siya nga pala pare. Yung asawa ko, si Maylin. Mahal, siya pala si paring Roberto. Kababata ako. Nginitian ko si Roberto at maayos na nagpakilala. Pilit lamang ang mga ngiti ng lalaking yon. Panay ang pagsipat niya sa maumbok kong tiyan. Nag-asawa ka na pala. Buti naman at naisipan mong magbakasyon. Wika nito. At mahimig sa boses nito na para bang nalulungkot siya nang bagitin niya ang salitang asawa. Oo, malapit na nga kaming magkaanak eh. Ilang buwan na lang, manganganak na itong asawa ko. Hindi naman siya nanguhusga, Sir Seth. Pero alam mo yon, may instinct tayong mga kababaihan na kapag may nararamdaman tayong hindi maganda sa isang tao o may pagdududa, malaki ang tsansa na posible yon. Hinding-hindi tayo maaaring magkamali sa hinala. At ganun ang naramdaman ko sa taong kaharap ko at kausap ng asawa ko ng mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay may kakaiba kay Roberto. Sa kilos niya pa lamang at malagkit na mga titig na ipinupukol niya sa asawa ko at maging sa pagsasalita. Kung sa akin, masama siya kung makatingin. Sa asawa ko naman, napakalagkit. Kulang na lang langgamin. Alam niyo yun? Yung para bang sa tuwing kinakausap siya ng asawa ko, pumipilantik siya. Parang pumipitik pang puwetan niya sa bawat galaw. Ewan ko, hindi ko alam kung napagod lang ba ako kaya ganun ang naramdaman ko o talaga yatang tama ako sa iniisip ko noon. Nakailang beses ko pang ipinilig ang ulo ko at pilit na inaalis ang kung anumang kabalbalang tumatakbo sa isipan ko noon. Isang linggo lang kaming magbabakasyon dito pare. Siya nga pala, ikaw, kamusta ka na? May asawa ka na ba? May anak ka na rin ba? Susmi naman Randy, alam mo namang pihikan ako pagdating sa mga ganyan eh. Ang ibig kong sabihin, wala pa akong napupuso ang babae kaya ito. Hanggang ngayon wala pa akong asawa. Wala pang naipunla eh. Mabuti nga't may naipunla ka na. Sagot nito. Hindi ko mapigilang umismid tuwing naririnig ko ang kakaibang salita ng Roberto. Pakiramdam ko talaga, binabae ang kababata ng asawa ko. Saka pa lamang natapos ang kanilang usapan nang tuluyan na kaming makarating sa bahay ng mga magulang ni Randy. Hinayapan ng asawa ko si Roberto na pumasok na muna sa loob ng bahay para makapagkwentuhan. Pero mabilis na tumanggi ang kababata niya at sinabing may importante pa raw itong gagawin. Sa susunod na lamang raw kapag may oras siya. Pag-alis nga nito, ay siyang paglabas naman ng biyanan kong babae. Nagmano ako at magiliw kaming pinapasok kaagad sa loob ng bahay. Habang naghahanda ng pagkain si Nay Emeliana, tinanong ko si Randy kung talaga bang straight na lalaki ang kababata niyang yon.
Bagya naman siyang natawa sa tanong ko at nagwikang mas matuwid pa umano sa tabla ang kaibigan niyang yon. Sigurado ka? Alam mo kasi parang pakiramdam ko, medyo tabingi yung pagkalalaki ng Roberto na yon. Alam mo yun, medyo may pagkabalilay. Pakiramdam ko lang naman ha. Ano ka ba, mahal? Mamaya may makarinig sa'yo eh. Makarating pa sa kababata ang mga pinagsasabi mo. Nakakahiya. Bakit? Sa totoo naman talaga eh. Malay mo, Roberto sa umaga pero Roberta sa gabi. Nang marinig ng biyenan ko ang pangalan ng kababata ni Randy, huminto ito sa ginagawa at tumingin sa amin ni Randy habang nakakunot ang noo. Nakausap mo yung kababata mo? Ano ang sabi sa'yo? Tiningnan niya ba yung tiyan ng asawa mo? Hindi magkamayaw na tanong ng biyenan ko kay Randy. At base sa boses nito, para siyang nag-aalala. Teka lang, Hunay. Bakit po parang natataranta kayo nang marinig niyo yung pangalan ng kababata ni Randy? Tanong ko. Saglit na hindi nagsalita ang biyenan ko. At para bang nag-iisip siya sa isasagot niya. Maya-maya pa ay umupo siya at nagumpisa ng magkwento. Aniya, magmula noong mamatay ang ama ni Roberto, ay naging usap-usapan na sa kanilang baryong ito na ang sumalo ng pagiging aswang ng ama niya, siya mismo. Simula rin daw kasi mawala ang ama nito ay halos hindi na lumalabas ng bahay itong si Roberto. At kung lalabas man ay sisiguraduhin itong papalubog ng araw at halos hindi na makatingin sa mga taong makakasalubong. Idagdag pang napapansin nilang kakaiba ng amoy ng kababata ni Randy. Para umano yung amoy baktol o panghinang matanda't ilang buwan nang walang ligo-ligo. Hindi naman raw ganun dati si Roberto. Kung tutuusin nga ay mas maarte pa raw ito sa babae. Hindi yun lalabas sa bahay hanggat hindi pa nagpapabango. Pero magmula nang mamatay ang ama nito, biglang nagbago ang lahat. Kaya't paniniwala ng mga kababaryo nilang ito nga ang sumalo sa pagiging aswang ng ama nito. Pati ba naman kayo na naniniwala na aswang yung ama ni Roberto nun? Tapos ngayon sasabihin nyo aswang siya. Sos, ikaw talagang bata ka. Alam mo namang noon pa bantog na talagang aswang dito sa atin yung ama ng kaibigan mo. Wala lang makakapagpatunay pero malakas ang hinala ng lahat na aswang ang ama ng Robertong yon. Taas noong saad ng biyenan ko. Hindi pa nakontento ang ina ni Randy. Pati kasaysayan ng mga kamag-anak ng kababata ni Randy ay inungkat at ikinuwento pa. Tila nairita naman si Randy sa kanyang inang daldalera kaya't sinabihan niya na itong maghanda na lamang ng pagkain dahil nagugutom na raw kami. Nga po pala, Nay, kailan raw magkakatay ng baboy si Manong Nardo? Nung tumawag siya sa akin, ang sabi niya, bibinyagan niya raw yung anak niya eh. Sa 3 araw pa. Disperse na yun ang kapistahan. Kakatayin niya na yung alagang baboy para pagdating ng piyesta ay naluto na. Naiba na nga ang usapan ng mag-ina. Hindi na yun tungkol sa kaibigan ni Randy na kalahating babae, kalahating lalaki. Kinagabihan, maaga akong nagpahinga. Samantalang si Randy, nakipag-inuman pa ito sa mga kapatid niya at nagkakasiyahan sila. Dahil nga sa pagod ay saglit lamang akong nakipaghalubilos sa kanila at nagpahinga na rin kaagad. Kalaliman ng pagtulog ko, bigla na lamang akong nagising. Gawa ng napakaalinsangan sa loob ng kwarto at para bang masusuka ako dahil sa simoy ng hangin nanggagaling sa labas ng bahay. Nang tingnan ko naman ang asawa ko ay mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko. Sa sobrang pagod ko ay hindi ko na nga namalayan na nakahiga na itong si Randy sa tabi ko noon. Dahan-dahan akong tumayo. Naganap ng pamaypay pero nakailang beses na akong nagpalinga-linga ay wala akong mahanap. Naisipan kong buksan na lamang ang bintana para makalanghap ng sariwang hangin nun. Nung akmang bubuksan ko na sana ito, bigla akong natigilan. May narinig akong mahinang tunog na para bang may nagkukutkot mula sa labas ng bintanang yon. Ramdam ko ang biglaang pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan.
patungo sa batok. Nagmadali na akong bumalik sa higaan at nagtalukbong ng kumot at hindi na inalam kung tao ba ang nagkukutkot na narinig ko o hayop o kung anumang klaseng nilalang. Nasabi ko pa na kasalanan ng biyenan ko yon kung bakit pa ito nagkwento tungkol sa mga aswang-aswang. Kakarating lang namin. Ayan tuloy, kung ano-ano na ang pumapasok na katatakutan sa isipan ko. Makaraan lamang ang ilang minuto. Narinig ko nang may mahihinang huni ng wakwak akong naririnig sa may labas. Pero hindi ako sigurado kung wakwak ba talaga yon o tunog ng pato lang. Naisip ko kasing bago lamang ako sa bahay ng mga biyenan ko. Baka may alaga silang pato o bibe at nanggaling roon ang tunog na yon. Pilit kong ipinagsawalang bahala na lamang ang mga narinig ko mula sa labas ng bahay. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan pagkagising ko, naabutan ko ang biyenan kong abala sa pagluluto ng agahan. Nagboluntaryo na akong tulungan siya magluto ng pagkain nun. Si Randy po, Nay, napansin niyo po ba siya? Tumango ang biyenan ko at sinabi niyang maaga raw sinundo ni Manong Nardo ang asawa ko. Pupunta raw sila sa karatig lugar para maghanap pa ng baboy na kakatayin. Mukhang marami-rami na kasi mga bisitang darating ang kapatid ni Randy. At mukhang kukulangin ng isang baboy, kaya't magdadagdag pa ito ng isa nun. Sa kalagitnaan ng pagkikwentuhan namin, nabanggit ko sa biyenan ko ang tungkol sa narinig ko kagabi. Tinanong ko siya kung may alaga ba silang bibi o kaya naman pato. Sunod-sunod na umiling ang biyenan ko. Ito na nga bang sinasabi ko? Siguro ay binibisita ka na dito ng aswang na yon. Hindi talaga ako nagkamali sa inakala ko. Nagtataka namang tumingin ako sa biyenan ko at hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Abay, sino pa nga ba? Pabiti niya. Magtatanong pa sana ako pero maagap ang biyenan ko at sinabihan niya akong sa susunod umano. Kung sakali mang magtangkang lumapit sa akin si Roberto, huwag raw akong mag-atubiling umalis kaagad. Iwasan kong mahawakan ng taong yun ang tiyan ko. Dahil baka kung ano ang masamang mangyari sa akin at sa dinadala ko nun. Huwag lang talaga siya magkamaling banggain ako. Hey, etong kutsilyong hawak-hawak kong lalaslas sa leeg niya. Hindi ako nakaimik sa sinasabi ng biyenan ko. Nanggigigil na sinabi ng biyenan kong mukhang nagutom na naman umano ang aswang kaya't binalak akong biktimahin. Pero huwag raw akong mag-alala dahil hindi siya papayag na may mangyari sa aking hindi maganda. Tahimik lamang akong nakikinig sa biyenan ko at hindi na sumagot pa. Nag-umpisa naman siyang maglitanya nun at naisip kong kapag pinatulan ko mga sinasabi niya ay baka maungkat na naman ang mga kaninununuan ng pamilya ni Roberto. At baka mamaya, bumangon pa ang mga yun sa hukay dahil sa kakabanggit ng biyenan ko. Sa kinatanghalian ng araw na yon, nagpaalam ako sa biyenan kong lalabas na muna ako at may bibilin lamang ako sa tindahan. Ay siya, sandali lang. Hintayin mo ako at sasamahan kitang pumunta sa tindahan. Wika pa nito at minadali ng pagkukusot ng damit. Wag na hunay. Saglit lang naman po ako at babalik rin ako kaagad. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako. Umuo naman ako at sinabing alam ko naman kung nasaan ang tindahan. Tsaka saglit lang talaga ako noon. Lumabas na ako ng bahay. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa bahay ng mga biyenan ko, ay nakita ko ang isang matandang babaeng mabilis na naglakad papasalubong sa akin. Malapad ang pagkakangisi niya at nakamulagat ang mga matang, daig pa ang humitit ng usok nun. Ang buong akala ko ay lalagpasan lamang ako ng matanda. Pero nagkamali ako. Paglapit na paglapit niya, halos mapaiktad na ako dahil sa gulat nun. Lalo na nang maramdaman kong mabilis niyang dinakma ang tiyan ko at hinimas. Napahinto ako sa paglalakad at agad na tinapik ang kamay ng matanda sabay saway dito. Ano hong ginagawa niyo?
Nanatiling nakamulagat pa rin ang mata ng matanda. Hindi inaalis ang pagkakatitig sa tiyan ko. Habang pinagmamasdan ko siya ay hindi ko maiwasang gapangan ng kilabot sa buong katawan. Kakaibang kinikilos niya. Ang lusog-lusog ng sanggol. Ang bango-bango pa. Amoy lang ka! Sambit ng matanda at panay ang paglunok ng laway. Nang tingnan ako ng matanda. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko ang replika ko sa mga mata niya. Baliktad. Napaatras ako nang makita ko yon. Pero mabilis akong hinawakan ng matanda. Dumura ito sa kabilang kamay at walang tigil na ipinahid sa braso ko na para siyang nababaliw. Napasigaw na ako. Malakas kong itinulak ang matanda. Pero kahit anong gawin ko ay hindi man lamang natinag ang matandang yon. Para siyang nababaliw na dahil sa walang tigil siyang humahagikik. Takot na takot ako. Hindi na ako magkamayaw sa pagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa kamay ko. Parang gusto ko na tuloy magsisi kung bakit pa ako lumabas ng bahay noon. Sana pala, pumayag na ako nagpasama sa binan ko. Taning! Bitawan mo yung buntis na yan! Titiradurin kita! Sigaw ng matandang lalaking yon. Tila nahintakutan naman ng matandang babae. Mabilis niyang binitawan ng kamay ko at agarang nagmadaling naglakad palayo. Nilapitan ako ng matandang lalaki at tinanong kung ayos lamang umano ako. Halos mangyak-ngyak akong tumango at sinabing ayos lang. Walang hiya talagang taning na yon. Mukhang pinagbalakan ka ng hindi maganda. Ha, baliw-baliwan pa yawa. Bago ka lang dito, ihano. Ngayon lang kita nakita. Bagong salta lang po ako. Sige ho, uuwi na po ako. Maraming salamat po. Paalam ko sa matanda. Dahil hindi pa rin nawala-wala ang takot na nararamdaman ko. Pag-uwi ko sa bahay, sakta namang pagdating ng asawa ko. Kagad na nilapitan niya ako at tinanong kung ayos lamang umano ako. Bakit halos maligo umano ako sa pawis nun? Tumango naman ako. Sinabi kong huwag siyang mag-alala. Nagpaalam na ako sa asawa kong mauuna nang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso kagad ako sa kusina. Hinugasan ng braso ko kung saan pinahiran ng baliw ng napakalansa nitong laway. 2:00 ng hapon. Doon na sumama ang pakiramdam ko. Pakiwari ko ay parang lalagnatin na ako kaya't nagpahinga na muna ako sa silid tulugan. Ang asawa ko naman at ng binan kong lalaki ay pumasok sa kagubatan para manguha ng bagakay at sanga ng suha nun. Ilalagay raw nila sa labas ng bahay. Pangontra raw kasi yon sa mga aswang at para hindi makalapit ang mga ito. Ayon pa sa binan kong lalaki, takot ang mga aswang sa mga matutulis na bagay. Lalong-lalo na yung mga tinik. Oras na masugatan sila ng bagakay ay mahihirapan na silang magpagaling at kung mamalas-palasin ay mauwi pa sa pagiging kamatayan. Ganon din ang sanga ng suha na mayroong napakaraming tinik nun. Kaya mahihirapan na talaga siya makalapit. Ang binan kong babae ay panay ang pag-aasikaso sa akin. Palagi niyang tinatanong kung gumaan na ba ang pakiramdam ko. Nung ikwento ko sa kanya ang tungkol sa matandang nakasalubong ko kanina sa daan, napatiimbagang ang pinan ko pero hindi siya umiimik nun. Kinahapunan, natapos na nang ilagay ang lahat ng mga pangontra sa buong paligid. Nagpaningas naman si Randy ng goma ng sasakyan na matagal nang nakatambak sa bakuran ng bahay. Ayon kasi sa binan ko babae, malakas ang kutob niyang babalikan ako ng nilalang. Yung matandang nakasalubong ko kanina na tinatawag na taning. Nanay yun ni Roberto. Isa rin umanong aswang. Huwag ka mag-alala anak. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo at sa magiging apo ko. Dahil sa masama na nga ang pakiramdam ko, hindi na lamang ako umimikpat, mas pinili ko na lamang na ipikit ang mga mata para makapagpahinga at pakasakaling mawala na ang samang nararamdaman.
Hinayaan ko lang ang biyenan ko sa ginagawa nitong paglalagay ng langis sa braso at binti ko. Pinahiran niya rin ang tiyan ko gamit ang itim na luya. Pagkatapos nun, nagpakalat siya ng mga asin sa bintana at bawat sulok ng kwarto. Makaraan ng ilang minuto, sumuka ako ng malalapot na laway. Kulay berde. Napapailing na lamang ang biyenan ko habang hinahagod ang likuran. Matapos kong magsuka ay gumaan na ang pakiramdam ko at para akong nabunutan ng tinik nun. Kinagabihan, habang nagpapahinga na kami sa higaan, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak sa hindi kalayuan. Umaalulong na rin ang mga aso ng kapitbahay. Maski ang mga pusa, para bang nagagalit at may kinatatakutan ng mga ito. Tumayo ang asawa ko at kinuha ang buntot ng pagi sa gilid ng kanilang pintuan. Talagang inihanda nilang mag-ama ang buntot ng paging yon. Para kung sakaling magkatotoo ang sinasabi ng biyenan kong babae, may panlaban sila. Ang biyenan ko namang lalaki ay itak ang hawak nito at bagakay. Si Nanay Emiliana naman ay maliit na kutsilyo ang hawak-hawak. Niloloko pa siya ng biyenan kong lalaki na baka mas mauna pa siyang masugatan kaysa sa mapuruan ng aswang gamit ang kutsilyong yon. Naku Nay, baka mamaya kapag sinaksak mo yung aswang, matawa pa yon. Parang kikilitin yon. Magtigil ka riyan ha. Huwag niyong gawing biro ang sitwasyong kakaharapin natin ngayon. Buhay na mag-ina mo yung nakataya. Tumahimik na nga sila. Dahan-dahan ang sumilip sa silid ng bintana para makita nila ang nilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Dahil sa kuryosidad, nakisilip na rin ako noon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang tao na naroroon sa labas ng bahay. Nakatingala ang mga ito sa kalangitan, para bang nag-uusal. Bumubuka-buka ang kanilang bibig nun. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang biglang tumingin ang dalawang tao direkta sa kung saan kami nakasilip ng biyenan kong babae. Ay Diyos ko! Di ba Roberto yan at ang nanay niya? Natatarantang tanong ni Nanay Emiliana. Nangangatog ang mga kamay nitong may hawak na patalim. Narinig ko namang sumagot ang biyenan kong lalaki ng oo. Mukhang ngayon ay mapapatunayan na talaga nila sa lahat na kampon ng mga aswang ang pamilya ni Roberto. Nalingat lamang ako sandali. Hindi ko na nakita ang dalawa. Sa halip ay mga kakilakilabot na aswang na ang nasilayan ko. Ano ba kayo? Huwag na kayong matakot. Hindi makakalapit sa bahay natin ng mag-inang yan. Protektado ng mga pangontra tong bahay natin. Mariing wika ng biyenan kong lalaki. Ilang sandali pa ay mabilis na sumugod ang lalaking nilalang. Bigla na lamang itong napasigaw at nakita naming natamaan pala ito ng matulis na bakakay na nakausli malapit sa pwesto namin. Ang lakas ng atungal nun. Sobrang nakakapangilabot ang itsura nang makita ko ang dalawang nilalang sa malapitan. Parang mga unggoy na may halong aso. Pero kung pagmamasdan mo na maigi ang kanilang mukha, parang tao pa rin. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawang nilalang. Nang marinig ko ang boses ng mga kapatid ni Randy na nagsisigawan nun, akmang hahabulin na nila ang nilalang. Hindi sila tumuloy dahil ayon kay Mangnong Nardo, wala silang dalang itak o anumang panglaban sa mga ito. Dihado sila oras na habulin nila ang aswang at makipagbuno sa mga yon. Nang tuluyan nang nawala sa paningin namin ng dalawa, saka pa lamang binuksan ni Nay Emiliana ang pintuan at agad na pinapasok ang mga kapatid ni Randy. May bitbit pang alak si Manong Nardo. Halata sa mga itong nakainom. Anito pa, kaya sila may bitbit na alak at pulutan. Dahil sa ang intensyon nila kaya pumunta sa bahay ng ganong oras ay para makipag-inuman nun. Hindi naman talaga nila inaasang may kababalagan na palang nangyayari. Kung alam nga raw sana nila, hindi sana'y nagdala na sila ng itak at sinundan na ang mga nilalang na iyon. Nag-aalala namang tinanong ako ni Nanay Emiliana kung ayos lamang ba ako at kung wala ba akong masamang nararamdaman. Tumango ako. Nagwikang ayos lang.
huwag na silang mag-alala pa. Wala naman kasing masakit sa pakiramdam ko ng mga oras na yon. Hindi masakit ang tiyan ko at hindi rin ako nakakaramdam ng pagkahilo. Mabuti naman kung ganun. Bukas ay sumama ka sa akin, ha? Pumunta tayo sa manggagamot para mapatingnan kita. Mas mainam na yung nakakasiguro tayong ligtas ka at ang dinadala mo. Nag-aalalang wika nito. Sumang-ayon ako sa sinabi ng binan ko. Takot na takot ako nun. Lalo na nang makita ko yung mga nakakakilabot na mukha ng dalawa. Mabango kasi sa mga aswang ang bagong salta. Buntis pa. Talagang hindi mapipigilan ng mag-inang yon. Takam na takam eh. Wika ni Mang Nardo nun. Ay naman sa kapatid ni Randy, kahit bantog na aswang ang mag-inang yon ay wala pa naman silang nababalitang may pininsala o may biniktima mga ito. Marahil ay natakam lang talaga sila sa bagong saltang buntis kaya hindi na napigilan ang sarili. Nang gabing yon ay hindi kami nakatulog. Naginuman na lamang ang asawa ko at ang mga kapatid nito. Naganda na rin sila ng mga kagamitang matatalas at baka sakaling bumalik pa ang mag-ina. Pero lumipas na lamang ang mahabang oras. Wala na mga yon. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ng binan kong lalaki at ni Randy ang bahay ng kababata niya. Pero gaya ng sa ibang mga kwento nyo, wala na silang nadatnan pa. Magmula nang mawala sa baryo ang kababata ni Randy at ng ina nito, wala na akong naramdaman o naranasan pang kakaiba.